and vulnerability of firefighters after a field rescue, and to examine how these experiences affect their resilience. Siyempre, sir, di ba pag may field rescue, bakit kayo nagpapatuloy pa rin Okay po. mag-work, mag-serve? Then, ayun po, gusto po namin malaman yung experiences niyo sa field rescue. Pangalawa po is, ano po yung epekto nun sa emotional well-being, physical health, and interpersonal relationships niyo po. Pangatlo po is gusto po namin malaman yung motivational factors niyo po. Bakit kayo nagpapatuloy? And pang-apat po is, proposal lang po ito. Qualitative research po kami at the same time, action research. So, magpo-formulate po kami ng program na makaka-help po kung ano po yung nakita namin problema po sa BFP po. And Okay then, po. ayun po, 45 to 60 minutes lang po. And then, may rights naman po kayong wag sagutin yung tanong namin kung di mga answer. Ayun po. Tapos, pa-check na lang po kung na-gets nyo naman po yung context. Ayun. Pa-check nyo na lang sir. Ayun po. Tapos po, informed consent lang po. Para po ma-protect po yung rights nyo din at the same time, aware po kayo sa nangyayari po. Then, risk po, since magtatalk po tayo about field rescues, you might feel upset po, anxious or distressed kapag ganun sir, pwede naman po tayo mag-break. Then, anticipated benefits, gusto po namin yung firefighting community sa Olongapo City is magkaroon ng better understanding yung mga tao sa inyo. At Okay sa ma'am. nararamdaman ninyo. Then at the same time po is support systems. Confidentiality, lahat po ng binigay ng information po sa amin is naka-anonymize, alias po yung gagamitin namin sa inyo. Then, didelete po namin yung data niya na February 2026 kasi depends na po namin sa February. Good luck. Thank you, sir. Tapos, ayun po, ayan, you have the rights to refuse to answer, take a break, and refuse or withdraw without any consequences. Okay. Apo. Sa inyo ba po, sir? Hindi kay Sir Pat yan eh. Ay, hindi, sir, kayo yun eh. Oo, kay Sir Pat yun dito sa ano. Iba pala yung napirma ni sir. Okay lang, pagpalitin na lang natin. Okay po. Ay, po. Hindi, meron pero ibang papel. Iba pala yung nabigay kong papel sa kanila. Dito po ma'am. Apo. Buong pangalan po, signature, tsaka date of birth. Okay po. Ready na po ako. Okay ma'am. Ayun. So, ano po preferred name niyo, sir? Kahit ano lang, Jamie. Sir, Jamie. So, ayun po. Unang tanong, sir, can you tell us about yourself po? Paano po kayo naging bombero? Bakit kayo naging bombero? At ilang taon na po kayo sa service? So, naging bumbero ako dahil din sa ano, yung pandemic. Yun, yung kasi yung tito ko, teacher ng criminology. Ayun, sabi ko gusto kong magpulis sana. Eh kaso sabi niya magbumbero ka na lang, sabi. Eh yun. Eh wala nga akong kakilala sa ano, na makakatulong ganyan sa akin sa pagpasok ng BFP. Eh ngayon sabi niya mag-volunteer ako. Yun, nag-fire volunteer ako ng 2 years. Third year college. Ako. Ano naman nun eh, pandemic naman nun eh, online class. 2 years volunteer, tapos first time apply lang, first take din ng ano, civil service para sa eligibility. Yun. Tapos napasok ako 2 years and 5 months na ako ngayon sa ano, fires, BFP. Total po, kasama yung 2 years na volunteer. 4 years. Parang 4 years. Mm. Then, tawag dito, anong niya, sir? Course nung... Eduk ako, eduk. Mm. Tapos napunta kayo sa... Fire. Oo. Hindi ako kasi magturo eh. pero dahil yung sir sa may tito niyo, ang kulit at tito niyo po. Oo, tsaka kasi pagka yung sa amin, nakikita ko kasi yung mga bumbero doon, matitigas kasi yun doon. Kaya ano, sabi ko gusto ko na magbumbero na lang. Tingin na sir, basket kayo bilang bombero. Oo, kasi nakaka din sa teaching eh. In real life lang din, mas matrabaho din sa ano. Never kayo nag-practice ng pagiging teacher, sir? Ano lang, practice teaching sa ano. Kaso online, tsaka nawalan din ako nagano magturo dahil sa online class ng pandemic.
So, parang pandemic din pala si sir. Oo. Pioneer din ako ng K-12. Pioneer din ng online class. Ilan taon na kayo ngayon, sir? 25. Tapos sir, before joining, di ba sir, ang layo ng ano mo ng course mo Oo. Ano yung expectations or thoughts mo about rescue operations or firefighting po? Yun, matrabaho tapos medyo delikado din kung hindi ka mag-iingat. So parang aware kayo sa danger ng pagiging bombero, pero Oo. kaya nyo. Oo, kaya naman. Wala po In kayong takot proper before? training naman. Nung una, siyempre, dahil nung fire volunteer pa ako, wala pa naman na proper training nun. Kaya medyo, hindi rin ako pinapasugod sa sunog. Kumbaga, tiga hila lang ng hose, tiga crowd control, tiga igib ng tubig, gano'n lang. That time Tama. sir, since hindi kayo like pumapasok talaga doon, Oo. sa may mismong Fire scene. opo, Mm. medyo takot kayo nung Oo, medyo siyempre. Dahil wala pang insurance kasi nun nung siyempre. Ngayon, Volunteer lang. Okay, next naman po, ano po yung designation niyo po? Operations clerk, Saulag clerk, Nazelman, EMS crew, community educator. Ang dami. Okay. All-rounders. Okay po. Pero kung wala pong emergency, ano pong nangyayari sa typical na araw niyo po dito sa Sa BS? station. Yun, gumagawa ng mga monthly report, mga report sa operations, compliance operations, o kaya sa SAW. Tapos Yung dito kay Sir sa, Pat po kanina. siya yung chief ko, si Sir Pat, sa SAW. Tapos dito, pag may takbo yung ambulance, crew, EMS crew. And kapag ka may mga fire safety lecture dahil community educator, yun, nagtuturo. Lahat kayo sir, nagtuturo talaga dito. Pero noon lahat pwede magturo. Pero ngayon kasi meron ng mga designated na community educator, which is sila na lang yung pwede na magturo. Yung mga dumaan ng trainings tsaka ng kakatapos lang namin nakaraan. Last week yata ng community educator. Nagamit niyo na naman yung course niyo. Oo, yun na. Then, paano naman sir yung mga araw na may emergency? Ano po yung nangyayari? And ano po yung preparation niyo? As yung designation niyo po, role niyo? Pagka sa naman yun, Nazelman, sa pagka may during operations ng firefighting. Kaso minsan kasi may mga senior na sila na yung nagnanazel ngayon, nagba-backup na lang ako. Ganun. Backup na Nazelman. Pagka napagod, papalitan. Ganun. Pero diba sir, sabi mo, takot kayo before? Oo, before. Na-overcome ngayon na nozzle na din kayo? Nung dumaan na sa proper training, ganito pala yung kailangan gawin. Ganun, wala na dapat ikatakot kung proper naman din yung ginagawa mo. Tsaka mas nagkaroon na ako ng knowledge sa firefighting operations nung nakapagdaan ako ng mga trainings. Yun. Ngayon naman sir, doon na po tayo sa main na topic. Okay. So, para po sa inyo, ano po yung meaning ng failed rescue? Sa sarili niyo pong definition. Phased rescue. Siguro kung may mga nawalan ng buhay, ganyan sa yun, siguro kaya yung as in na kaya naman na ma-save tapos medyo may nagkulang, ganun. So, para po sa inyo, yun po, pag may namatay or yun po, May nagkulang na kaya naman na maupula pero kinulang sa oras, ganyan sa diskarte siguro. ngayon naman sir, if okay lang po sa inyo, okay lang po bang mag-recall kayo ng isang ganun po na sa fire-related po? Kung saan masasabi niyong failed rescue, hindi naging maganda yung resulta sa kagustuhan niyo. Yun yung unang ko dito, unang fire call ko na nandito ako sa radio room. Okay lang po ikwento niyo. Madaling araw. Tapos unang receive ko ng call, tapos PWD sa Samba ba, sa Barreto. Yun na mayroong casualty na matay yung PWD. Pero siya rin po yung mismo tumawag. Hindi po, yung ate niya. Tinry ng sinave nung ate niya. Pero hindi pa siya nakatawag sa amin. Tinry niya yung sinave.
Pero hindi niya na talaga ma-save doon. Tinawag sa amin. Pagdating namin doon, hindi kagad din nasabi nung ate niya dahil balisa na siya sa ano, nangyari. Wala na sunog talaga yung ano, yung kapatid niya. Lumpo yung ano, So, bedridden na. ano po bang pangyayari yun, sir? Dalawa lang sila sa bahay. Oo, dalawa lang sila sa bahay. Tap- Nawalan sila ng kuryente, yun. Tapos, nagsindi ng kandila sa tabi ng higaan niya na may divider. Nakalimutan, Nagsindi, sir, yung bedridden. Yun. tapos nagtuloy-tuloy pa. Oo, sunog yung buong kwarto niya. Tapos hindi na rin nasunod. Oo, tapos nagkaroon din ng burns yung ate niya dahil tinry niyang sinave. Yan. Sa mga ano, sir, after yung incident na yan, ano po yung unang thoughts or naramdaman po ninyo? Wala, siyempre ano, malungkot din. Tsaka first time niyo yun, sir, no? Oo, first receive ko ng call. Ayun. Medyo, dahil yun, kasi first receive ko ng call nun, tapos ganun pa yung, ano, nangyari. Sa nangyari po na yun, nag-doubt po ba kayo sa sarili ninyo? Meron Ah, po bang mga ganun na thoughts? hindi naman, wala naman. Pero naapektuhan kayo sa mismo pangyayari. Oo, dun lang mismo dun sa scene. Nasabi niyo ba sa'yo na traumatized mo? Hindi naman. Nagkaroon po ba kayo ng flashbacks or bumabalik sa inyo yung pangyayari? Ah, Incident na yun? nung una-una pa, dahil pagka ano, minsan naisip mo din. Ganun. Nakita niyo po ba yung picture, sir? Oo, mismo dun. Wala nang tsure, pero kasi nung nililinis na bago kunin ng soko, eh kasi inapulo pa namin yung dun sa gilid, yun nakikita mo. Kasi hindi mo pwedeng galawin yun. Yan. How many, tawag dito, sir? Ilang araw or ilang linggo niyo po na sa tingin yun at naapektuhan kayo ng pangyayari na yun? Wala naman siguro ano, linggo. That, Yun. parang Mga araw paulit-ulit lang. niyo Oo. naisip. Hindi naman. Ano naman? Mm. So, nag-manifest po ba sa physical ways yung pangyayari? Kunwari, sir, di kayo makatulog, naiisip niyo pag kumakain kayo, Ay, di na, hindi naman. wala naman. Wala naman. Pero sir, meron kayong, ano, parang, di ba sir, may failed? Oo. Nalulungkot kayo, tawag dito. Pero yun na yun, sir. Kumbaga, inisip-isip mo na kaya nalungkot. Oo, dun mismo dun sa Sindas mga ano, ilang days lang na Di naman kayo umiiyak, sir. hindi naman. Yan. Then next po, paano po hinahandle ng department po ninyo yung pangyayari kapag may ganun po? Sa experience mo. Pagka ganun, wala eh. Minsan kasi kailangan na din talagang tanggapin yun tapos i-report sa region ng ano mga investigator. Tapos hinihingan ng tulong sa ano, CSWD. Mga assistance, ganun mga para sa ay mga reports para dun sa burial assistance nung Kayo po ba Ano? ang papasos ng hindi sa ano yun, sa investigation unit. investigation? Oh. Tapos sir, meron po kayong ano, ginagawang way na distraction? Kunwari sir, di ba nalungkot kayo galing sa nangyayari? Ano po yung distraction na or ginagawa niyo para maibsan or ma-distract kayo doon sa sadness na nararamdaman niyo? Wala, siguro nanonood lang ng mga ano, video sa Reels? reels, ganyan, o kaya music, ganun lang. Doon niya po, Oo. yun po yung ginagawa niya para ma-distract sa ganun. Oh. Tapos sir, kapag naman may field rescue, sa mga kasamahan niyo po, nagiging mas open po ba kayo sa kanila? Nagiging mas palatanong po ba kayo? Or minsan sir, dinadamdam niyo yung kalungkutan? Okay. Nagkakaroon naman ng ano, mga post-evaluation pagka ganun. Pagkabalik ng istasyon yun, kwentuhan sa ano, nangyari, ganun. Yun lang, dun lang din naman. Share ng mga experience dun sa mismong scene, sa mismong ano, responde. Meron naman yung sir, kunwari okay ka lang, gano'n. Okay lang. Oh, meron naman sila yung, May support ka po galing sa Oo. mga kasamahan. Siyempre Meron sir, na. dito parang 2 years pa lang po kayo. oh, So ngayon sir, parang ginaguide ka pa nila ng oh, advice. oh, meron din. Kayo sir, nagtatanong kayo sa kanila. Oh, pagka lalo na, matanong din kasi ako, pagka lalo na pag hindi ko alam. Pag hindi niya alam. Oh,